Amen, hallelujah. Sa mapagpalang gabi po sa ating lahat, sa paulan at malamig pong gabi sa bawat isa. Pero hindi po natin hahayaan na tayo po'y manlamig. Amen po ba? Hallelujah. Hindi rin po natin hahayaan na tayo po'y maapektuhan ng lamig at ulan sa labas. Amen. At alam po natin na safe po tayong lahat dahil tayo po'y ligtas sa piling po ng ating Panginoon. Welcome po muli sa ating pong midweek service o sa kalagitnaan po ng ating linggo. O dito po sa atin sa online, saan man po kayo dako naroon, anumang bansa. Amen. Morning man dyan, evening man dyan, o afternoon. Welcome po kayong lahat sa atin pong gawain ngayong gabi. So, palapakan nga po natin ang ating Panginoon. Amen. Malakas na palakpak. Puri po sa ating Diyos na buhay. Pero before po tayo dumako sa atin pong gawain, amen, tayo po magkakaroon ng pagbasa ng salita ng Diyos na tayo po ay pinalaya ng Diyos. Amen. Pero hindi naman po natin gagamitin ang kalayaang ito para masunod po ang ating hilig ng laman. Sa halip, amen, maglingkod po tayo sa Diyos ng may pag-ibig at diwa. Amen. Hallelujah. So tayo pong lahat ay magbasa ng salita ng Diyos. Kung meron po kayong Bible, pwede po kayong makisabay. Dito po sa Galatians chapter 5 verse 13. Sabi po ng Diyos sa kanyang salita, mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit, huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa po ng pag-ibig na mula sa Diyos. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kung ikaw ay kapatid, ay alam mo na ikaw ay pinalaya ng Diyos para maglingkod sa Kanya. Gamitin mo ang kalayaan ito para manalangin, maglingkod sa ating pong Panginoon sa diwa ng pag-ibig na dulot ng ating Panginoon o kaloob ng Diyos sa atin. Tayo pong lahat ay manalangin. Maari mong itaas ang iyong kamay, kapatid, kung ikaw ay nasa online. Maari mong buksan ang iyong bibig. Malaya mong buksan ang iyong bibig, maging ang iyong puso, kapatid. Maging dito sa actual, sama-sama po tayong manalangin. Itaas po natin sa ating Panginoon ang kabuuan ng ating gawain ngayong gabi. O Amang Banal, muli o Diyos, kami po'y nasa iyong harapan ngayong gabi. Salamat po, Panginoon, sa nakalipas pong maghapon, Panginoon. Salamat sa kalakasan simula kaninang umaga hanggang ngayon, Panginoon. Salamat po at binigyan mo kami ng kalayaan. Binigyan mo kami, Panginoon, ng kalayaang itaas ang aming mga kamay. Kalayaang buksan ang aming bibig, Panginoon. Buksan ang aming puso na dumudulog sa iyo ngayong gabi, Panginoon. Anuman, O Diyos, ang aming pagkukulang, kami po'y iyong punan, Panginoon. Kami iyong patawarin kung kami po'y nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, Panginoon. Simula kahapon, kanina at ngayon, O Diyos. Kami pong lahat ay narito sa iyong sambahay-sambahan, Panginoon. Narito po kami, Panginoon, upang ikaw ay aming sambahin, purihin at pasalamatan, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ang nagbigay sa amin ng kalayaan, Panginoon, na sambahin ka, purihin ka, Panginoon, dakilain ka ang iyong pangalan sa aming buhay, Panginoon, O Diyos. Ngayong gabi, Panginoon, ay dinudulog po namin, O Diyos, ang kabuuan ng aming gawain. Simula umpisa hanggang katapusan ng gawain ito, Panginoon. Even, Lord, ang iyong anak na gagamitin, Panginoon, ang iyong salita at magiging daluyan nito, O Diyos. Ngayon pa lamang, O Diyos, sa ikaw ay manatili sa kanyang puso. Balutin mo siya ng iyong banal mong Espiritu, Panginoon. Lord, ang iyong presensya, Panginoon, ay kanyang maranasan, Panginoon, upang kami na makikinig, O Diyos, ay tunay naming maunawaan, maipamuhay, Panginoon, ang salita mong kanyang ibabahagi, O Diyos. Maging, Panginoon, sa mga kapatid naming online, Lord, salamat. Sila po'y nakikisabay, Panginoon, to join our service, Lord God, tonight, Lord. Hindi po, Panginoon, hadlang ang ulan, ang lamig, Panginoon, dahil papainitin mo ng iyong banal mong Espiritu ang lugar na ito, Panginoon, Lord. Bawat sulok ng lugar na ito ay mararanasan po namin ang iyong pagyakap, ang iyong presensya, Panginoon, Lord God, na hindi po kami hihiwalay sa iyong presensya, Lord. Maranasan po namin ito, Panginoon, sa kabuuan ng aming gawain ngayong gabi, Panginoon.
Itinataas po namin ang lahat sa iyong mapagpalang kamay, Panginoon. Ang kabuuan nito, O Diyos, sa iyo lamang po ang lahat ng papuri, pasasalamat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Pakatlan po natin ang ating Panginoon. So ayan po, muli ay welcome po kayo sa atin pong gawain ngayong gabi. Praise God. Hallelujah. Muli tayo ay pumalakpak para sa ating Panginoon. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. Na-miss po namin kayong makasama. Amen. Pati po yung mga nasa online po. Kamusta ang bawat isa? Ngayong gabi, tayo ay muling magsasama-sama para umawit para sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Ready ba ang puso natin para umawit? Yes. Sabi ni Alta. Yes. Amen. Kaya tayong lahat ay umawit. Tayo ay magbigay ng parangal para sa ating Panginoon. Hallelujah. And alam ko na ang bawat isa na may mga paparating pa mga kabataan. Amen. And alam ko rin na nasa online ngayon ay handa na. Isang tabi muna natin yung ating mga niluluto. Umawit muna tayo para sa ating Panginoong Diyos. Amen. Kaya naman, alam ko na ready na. Sabik na yung mga puso nating umawit. Sabik na nga bang umawit para sa ating Panginoon? Parang mahina yata. Yes! Amen! Tayo lahat sabik na umawit para sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Mga palakpak po natin ang ating mga kamay sa ating Diyos. Blessed be the name. Where
Lord God. Thank you, Lord Jesus, Father God. Yes, mga kapatid, patuloy tayo. Magpatuloy tayo sa ating pagpuri, sa ating pagpapasalamat sa ating Panginoon. Napakabuti ng ating Panginoon sa buong maghapong ito. Marami man kaganapan, marami ka mang ginawa ngayong buong araw na to, but there we have God. We have God na umaalalay sa atin, na umagapay sa atin magmula kaninang umaga, mula sa ating pagbangon hanggang ngayong gabi. Amen? Hindi man natin nakikita pero alam natin ang ating Panginoong Diyos ay nariyan na laging gumagabay sa atin. So tonight, ngayon naman, magbigay naman tayo ng papuri natin sa Kanya, ng pasasalamat sa Kanya sa lahat ng ginawa niya sa atin sa buong maghapon, sa mga nakalipas na araw. Amen? Dahil hindi tayo pinagkulang ng ating Panginoong Diyos. Amen? Mula sa kalakasan, mula sa kalusugan, hanggang pinansyal. Amen? Hanggang sa kaligtasan natin. Andyan ang ating Panginoong Diyos. So, ngayong kalagitnaan naman ng linggong to, nararapat din naman na huwag natin kalimutang magpasalamat sa Kanya. So, tonight, church, actual man or online, kung nasan ka man sa tahanan o nasa jeep ka man na nakikinig, nakikisabay sa ating live streaming ngayon, it doesn't matter kung nasaan ka. But what matters most is your heart na sumasabay sa pagpapasalamat, sa pagbigay papuri sa ating Panginoong Diyos. Kung nasa tahanan ka man o kumakain ka man ngayong oras na ito, huwag mong pigilan na ikay umawit at magbigay parangal sa ating Panginoon. Amen? Dahil sa lahat ng pagkakataon, ang ating Panginoong Diyos, hindi siya tumigil para tayo masdan, tayo yung pagkalooban niya ng ating pangangailangan. So ngayon naman, bigyan naman natin sa Kanya ang puso natin, ang oras natin, ang ating pag-awit para sa ating Panginoon. Hallelujah. Come on, let's worship the Lord. Let's sing with all our heart. Let's praise the Lord in the Spirit and in truth. You are forever in my life. Taas po natin ang ating kamay. See me through the season. Cover me with your hands and lead me in your righteousness and God. Look to you and I wait on you. I sing to you, Lord. I hymn of love for your faithfulness to me. I'm carrying everlasting arms. You never let me go. You are forever.
faithfulness, for your goodness, Lord. Patuloy ka namin papaburihan, aawitan, dadakilain, sasambahin, Panginoon, sa taglay mong kabutihan, sa iyong katapatan, Panginoon, sa iyong kadakilaan, Panginoon. Ito po'y karapat-dapat kang sambahin at purihin. We sing hallelujah. We sing praises to your name, Lord. You are forever in our life, Father. Kuveran niyo po, Panginoon, ng malapad mong pakpak ang bawat isa. Sa iyong makapangyarihang kamay, Panginoon, huwag po kaming alisin. Sa iyo lamang, Panginoon. Tunay nga na sa iyo lamang na matatagpuan ang lahat, Panginoon. Kaya sa gabing ito, Panginoon, ito po ang aming pag-awit. Ito po ang aming papurit, pasasalamat. Walang po ito, kulang pa, Panginoon. Lahat ng gawang, lahat ng salita upang kayo pasalamatan. Kaya patuloy ka namin ang awitan, patuloy ka namin sasambahin, patuloy ka namin dadakilain. Patuloy ko pong ipagkakatiwala, pinagkakatiwala ang puso, ang buhay ng bawat isa na narito, Panginoon. Sa iyo po kami magtitiwala ng lubos. Ikaw ang aming hari, ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming sandigan, Panginoon. Hallelujah, Jesus. For yours is the kingdom, for yours is the power, the honor, the adoration, Father. Oh, we love you, Jesus. We love you, Lord. Thank you, Jesus, forever and ever. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Yan, muli nga po nating palakpakan muli ang ating Panginoon. Yan, yung pinakamalakas na palakpak. Amen. Yung may kasamang ngiti. Amen. Hallelujah. So, thank you po. Amen. At muli, magandang gabi po sa inyong lahat. Ngitian mo naman yung katabi mo, yung ngiting hindi pagod. Amen. Hallelujah. Amen. Wala pong napapagod sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Dahil siya po ang nagdudulot ng lakas. Amen. Nang sa atin upang siya atin pong purihin at pasalamatan. So, ngayon pong gabi, welcome pong muli sa atin pong mga kapatid online. At happy evening po sa inyong lahat. Parang nag-isip pa ako, ano?
gabi pala, nakakalimutan ko. Amen. So ayan po, ready na po ba tayong makinig ng salita ng Diyos? Ayan. Sa online, na dito po sa actual, yan po mga nasa likod, nasa kusina, lina po kayo dito sa harapan. Amen. At tayo po yung join sa atin pong midweek service. So habang tayo po yung naghihintay, ayan, good evening po, dyan po sa lugar ni Pastor June, dyan po sa Masbate. Yan po, welcome po sa inyong lahat dyan. Alam namin po na nakikisabay po kayo sa atin pong midweek service. Kumusta po kayo dyan? Yan. Kumusta naman po ang biyahe? Amen. At maging sa Canada, si Pastora Desiline, yan. Kasama si Shirley at saka si Caleb. Good evening po sa inyong lahat. So, okay na po ba? So, ngayon pong gabi, welcome po natin ang ating kapatid na siyang pangbabahagi po ng salita ng Diyos. At palakpakan po natin at ang ating kapatid na si Brother Jason Manantan. Hallelujah. So, muli po nating palakpakan nating Panginoon. Hallelujah. So, sige po. Magandang gabi muli sa ating lahat, sa mga nakatune in po online. So, maaari po muna tayong tumayo muli sa tayo po yung manalangin sa ating Panginoon. Hallelujah. Heavenly Father, Lord, we thank you again, Father God, for this wonderful evening, Lord, na kami, Lord, muli ay dinako mo, Lord, sa iyong tahanan, Father God. Lord, thank you for the breath. Thank you for the gift of life that we have, Father God. And Lord, we thank you, Father God, sa buhay na yung pinagkaloob. Thank you for the privilege, Father God, na you are using me, Father God, to proclaim your word, Father God, sa makikinig, Father God, online and actual, Father God. Lord, we pray for your double portion of anointing, Father God, this evening, Father God. Lord, ikaw po ang makita, marinig at madama, Father God, ng bawat isa, Father God. Lord, gamitin mo lang po ako, Father God, na yung instrumento, Father God, Lord, na sa gabing ito, ikaw yung maparangalan ng buhay, Lord, na pinagkalo mo sa amin, Father God. Lord, we place our lives to you, Father God, sa gabing ito, sa kabuuan po ng aming gawain, Lord, ikaw pong manguna, Father God, sa gabing ito. Thank you, Father God. We honor you. We love you, Lord. In Jesus we pray. Amen. So, sige po. Halakpakan po natin si Lord. Hallelujah. So, sige po. Pwede po tayong upo. So, yun po. On behalf po ng ating pong buting pastor. So, it's a privilege po na ako po ay maatasang po magbahagi ng salita ng Lord. Si Lord po ang maparangalan sa gabing ito. So, marami pong salamat sa nakatune in po online and sa ating actual po. So, before further ado po, ito po ang title po ng ating sharing, ating pagbabahagi po ng ating salita ngayong gabi. So, ang title po ay Ang Diyos ang pinagmula ng tunay na tulong at tagumpay. So, sa buhay po natin, doon din naman po tayo right away. Minsan, natitake po natin yung sarili natin na do we know God na siya ang may bigay ng lahat? Di natin tinitake for granted na akin lang to kasi pinaghirapan ko. In terms of works po, sa mga trabaho, mga ari-arian, pinamana sa akin to ng parents ko. Pinagtrabahoan ko to, 12 hours nga ako nagtatrabaho everyday. Pero sa atin po na mananampalataya, we honor God for everything that we have. We honor God everything. Even our life po. We honor God for our life. Kasi po lahat ng bagay dito may limit. Even our life po may limit. Everything po may limit. And before we lead po the introduction, napaka-powerful po ng sharing. Kasi nang habang binigay po sa akin ni Pastor Sai ko, I felt na, yeah, this is me na nag-work po ako sa SM for the last 9 years. And I even thank God for 1 minute na pinasalamatan ko si Lord noon. Sabi ko, naglalakad ako every now and then, naglalakad ako every day, makapasok lang. And na-realize ko po yun, na hindi ko pinasalamatan si Lord, hindi ko in-honor sa Lord sa
mga binigay niya sa aking biyaya. Even strength. And ito pong introduction natin is sa panahon po ngayon. This is realistic. So sa panahon po ngayon, maraming tao ang umaasa sa kapwa-tao. Yung umaasa doon sa, yung gano'n, tapos yung may balbas. Sorry, joke lang po. So, yung joke lang po. So, okay lang naman po na umasa sa ibang tao din. Pero may ibang context din po kasi, and I read po sa whole introduction, sa kanilang kayamanan, kakayahan, posisyon o ari-arian upang makamit ang seguridad, tulong at tagumpay. Meron po akong nabasa po na isang article about, ang tawag po nito, meron pong isang dalaga na nililigawan ng isang mayaman at isang simpleng tao lang din po. And may nagbigay sa kanya ng advice. Sabi niya, kung ako sa'yo, mas okay ako dun kay ganito, yung may, sabi ni Pastor, may character. Kasi secured ka na sa kanya. Secured ka na sa kanya. So dun nakafocus. Pero ano po ang ngunit, ang mga ito ay pansamantala at maaring mawala o mabigo anumang oras. Dahil dito, marami ang nauuwi sa pagluha, pagkabigo, at pagkasaktan. Sana hindi na lang ako ganito. Sana hindi ko na lang pinili yun. Sana ganito na lang. Minsan sabi nga po, nasa huli ang pagsisisi. Nasa huli ang, minsan, kailangan mo pang umiyak. Kailangan mo pong mapagdaanan yung mga taong, yes, mapapagdaanan po natin lahat yan. Even doon na mauwi tayo sa mga, di ko na kaya yung ganyan. So, yun nga po, since we honor God for everything, kay Lord lahat nagmula. Yun nga po, sabi nga po na, even our life, may limit. Everything po talaga. So, ang salita ng Diyos ay nagtuturo na ang ating tunay na pag-asa ay hindi dapat nakasalalay sa tao o sa mga bagay ng mundong ito, kundi sa Panginoon lamang. Si Lord lahat ang may bigay lahat. Even your big dreams, maliit kay Lord yung big dreams natin. Even your mga pinapangarap, all of dreams, lahat. Maliit kay Lord yan, even though na it seems so impossible. And siyang hindi nagbabago. Tapat sa kanya mga pangako at laging handang tumulong sa mga lumalapit sa kanya. So, grabe po, no? So, He is just waiting for us. Yun po yung for my personal testimony po, hindi po ako makakatayo sa inyong harapan without the Lord. Hindi po ako makatayo sa inyong harapan. And may privilege nga po talaga na pag sinasabi mo, Pastor bro, ikaw mag-share, nakabahan po ako, Pastor. So parang I felt din po na even for the last 27 years po na hindi ko nakilala si Lord, I think I'm not worthy to stand in your front. Kasi hindi ko po man ma-welcome si Lord sa tahanan ko noon. Pero we live in God's grace. Yun po yung nagpaano sa atin. We live in God's grace. Na yung ngayon po na sabi ko na tayo po yung mananampalatayan na na-honor po talaga natin lahat si Lord. Lahat ng even though na natanggalan ako ng trabaho, nawalan ako ng income. So, yun po yung for me na may personal testimony po na yung talagang siya po yung lalapitan natin in terms of mga ganito pong bagay. So, kaya't matuto tayong lumapit, magtiwala at umasa sa Diyos sapagkat siya ang pinagmulan ng tunay na tulong, tagumpay at pag-asa sa buhay. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. So, po naman talaga. So, siya ang hope. We are His, yung hope na parang di ko na kaya eh. Parang hanggang ganito na lang ba ako? So, you feel hopeless. We feel hopeless.
I experienced po that time, nung nagkasakit po ako. That was last year, July po, last year. Kasakit po ako. Hirap na nga po sa buhay, nagkasakit pa po ako. I'm a breadwinner for my testimony po. Kasakit po ako. Hyperthyroidism. Na-paralyze po yung buong katawan ko for 2 days. Then, I closed my eyes and Lord, wala na. And I cried. But, yung sinabi ng Lord sa akin noon na yung sinabi niyo, paalala ko po sa inyo, na way back po, before po nangyari yung sakit ko na yun, may word po sa akin ng Lord noon. Nagpe-prepare po ako papuntang sa work ko. May word po sa akin ng Lord, mag-resign ka na. Mag-resign ka na. Nag-gel pa ako. Ganun pa ako, nag-gel ako. May word po sa akin ng Lord. And sabi ko po, Lord, kung will mo talaga na mag-resign ako, susunod ako sa'yo. Yun po, nagkasakit nga po ako. Yun po lang gagamitin ni Lord para, hindi naman po para i-take away yung work ko. Pero I decide po. Kasi since word po siya ng Lord sa akin, I decide po na mag-resign na. Not for my condition physically, for my health po. Because yun po ang word sa akin. Since siya po ang pag-aasa ko talaga. And for my family to be saved. Hindi lang po ako, hindi lang po tayo. Sa ating pong key verses sa Kawikaan chapter 29 verse 26, marami ang lumalapit sa hari upang humingi ng tulong, ngunit kay Yahweh lamang nakakamtan ang katarungan. So, sorry to say na some politicians na minsan nilapitan natin, ganyan, si Kagawa, ganito, kumusta? Bigyan mo ako ng ganito, ganyan. Ganun po kami noon dati na lapitan mo si ganito, ganyan, lapitan mo si ganito, ganyan. Pero po, nakaka-dismaya din po and nakaka-heartbroken po na hindi po pantay-pantay ang tingin nila sa amin noon. Hindi po naging pantay-pantay ang tingin nila sa amin. No, may bibigyan ko ng isang sako si ganito. Pagdating kay ganito, 1 kilo lang. Pero sabi po, ngunit kay Yahweh lamang nakakamtan ng katarungan, pantay-pantay po ang tingin sa atin. Sabi po sa Ecclesiastes, di ba po, we are His masterpiece. We are His greatest creation. So hindi po wala nakakalamang, ikaw lang yung bibigyan ko ng blessing. Ikaw lang yung bibigyan ko ng kotse. Ikaw wag ka na. Hindi po gano'n na si Lord. So, yun nga po may limit. Yung sa tao may limit. Parang limit na, ikaw lang papansinin ko ngayong araw. Ikaw lang bibigyan ko ng ganito ngayong araw. Pero kay Lord wala pong limit. In terms of sa atin, since tayo po ang His greatest creation. Next verse po sa Zacarias chapter 4 verse 6 to 7. So, napaka-powerful nito, itong verse po na to, and allow me to share po, and allow me to read. Sinabi sa akin ng anghel na ang ipinapasabi ni Yahweh para kay Zerubbabel. Pinapasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang tagumpay ay hindi makakamit sa pamamagitan ng lakas ng hukbo o sariling kapangyarihan, kundi sa pamamagitan lamang ng aking spirito. Verse 7, maging ang pinakamalaking hadlang ay makikita niyong maalis. Grabe yung powerful ng Lord. Kaya nga sinabi ko po sa akin nung nag-resign po ako sa aking work, sabi sa akin ng karamihan, paano ka magtatrabaho? Paano ka magsusustain sa family? Nagbiro pa nga po sa akin, papakain mo bato. Mahirap tunawin ang bato. Sabi sa akin, so ano po ako na-guilty po ako. Pero sabi ko po sa prayer ko, Lord, I know you will sustain us. Amen. We truly believe that you will sustain us. Alam niyo po yung pinaka-verse na tumatak sa akin. Matthew 6:32. Sabi po sa akin ng pastor nung nagkasakit ako. Ito ang tatak mong verse sa isip mo, sa puso mo, sabi ni pastor sa akin. Kaya, paka-powerful ka rin na even though na may maraming obstacles, maraming rejections, and maraming sa akin po maraming temptations nung mga time po na full-time ministry po ako. Marami na po nag-o-offer na work, go-offer ng VA, 30,000 naman po. 30,000
3,000. Matbuhay na ako niyan. Lalaki na tiyan ko niyan. But, since ako po, I begin to follow Jesus po nung 3 years ago. And I never look back po talaga. Meron po ditong 3 things po. So, sa number 1, hangarin natin lagi ang tulong at tagumpay na nagmumula sa Diyos. Sa Kanya po talaga ang tulong. Pero din sa iba. Pero sabi nga po ni Pastor sa akin, sinayang niya rin po sa akin, may kakalabitin si Lord na tao para tulungan ng tayo. Ako din po. May tumulong din po sa akin tao. Sabi sa akin, marami naman akong tinulungan noon, but ngayon wala na. Don't take for granted. Yun po yung nagtatak sa akin. Marami naman po ako nilibre noon ng quick. Bakit? Marami naman po ako nilibre sa night market noon. Minsan nakaganon pa sa akin. Joke lang. Joke lang. So, next verse po sa Awit chapter 121 verse 1 to 8. So, allow me to read ulit po sa verse 1. Doon sa mga burol, ako ay napatingin sa saklolo sa akin saan manggagaling. Verse 2, ang hangad kong tulong kay Yahweh nagmumula sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Verse 3, di niya ako hahayaang mabuwal. Siya'y di matutulog, ako'y babantayan. Verse 4, ang tagapagtanggol ng bayang Israel hindi natutulog at palaging gising. Verse 5, si Yahweh, ang ating tagapag-ingat, laging nasa piling upang magsanggalang. Verse 6, di ka maano sa init ng araw, kung gabi ay di ka sasakta ng buwan. Verse 7, si Yahweh, ang siyang sa iyo'y mag-iingat sa mga panganib, ika'y ililigtas. At last verse po, si Yahweh, ang siyang sa iyo'y mag-iingat saan man naroon. Ika'y iingatan, di ka maano kahit na kailan. Can you give best clap offering po sa ating Panginoon? Hallelujah. So, this verse po sa akin, and allow me to share din po sa inyo. Since I honor po my life kay Lord, na yun nga po, iniingatan niya yung bawat isa, iniingatan niya yung buhay namin, na hindi ko man po mapasalamatan si Lord na pag umuwi ako ng safe, hindi ko siya mapasalamatan. Pero, nung nabasa ko po itong verse na to, parang, I felt hurt po na parang, Lord, take for granted ko yung binigay mo sa aking provision, safety, protection. So, yun nga po, before naman po tayo magkaroon ng strong faith kay Lord, mako-correct tayo. Mako-correct din ako. Na-correct ako, katakot na correction po nangyari sa akin. So, grabe. And yun po na si Lord, mag-iingat, trabaho, pag-aaral, business, everything we do, si Lord po ang bahala sa atin. Amen. He sees everything po. So sa number 2, nanatiling nakatayo, matatag at nagtatagumpay ang mga umaasa sa Diyos. So, meron po yung iba na yung tagumpay for themselves. Tagumpay lang sa akin lang. Yung nga po sinasabi ko, sa akin lang to. Pinaghirapan ko to. Na nag-OT ako 3 hours every day. Pero ginagamit sa hindi naman makakapaglago. So, since tayo po, nanatiling nakatindig na, Lord, you are my foundation. Kasi umasa tayo sa Lord. Kuya, meron yung sinabi sa akin, umaasa kay Lord, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Oo naman po. Pero pag umaasa ka kay Lord, nandun ka lang sa bahay, nagse-cellphone, wala mangyayari. Diba? So, may gawa din po naman. At lahat naman po ng gawa natin hindi sayang. Lahat po ng gawa natin hindi sayang. Lahat po ng pagpapagal, pagsasacrifice, pagpunta sa mga paggawain po ng ganito, hindi po naman po sayang yung mga ganong gawain. Amen. Sa Awit chapter 20 verse 7 to 8,
Mayroong umaasa sa karwaheng pandigma at mayroon din sa kabayo nagtitiwala. Ngunit sa kapangyarihan ni Yahweh na aming Diyos, nananalig kami at umaasang lubos. Verse 8, sila'y manghihina at tuluyang babagsak, ngunit tayo'y tatayo at mananatiling matatag. Grabe, palakpakan pa rin si Lord. Hallelujah. So, meron po akong ano rin po sa inyo. Sabi ko po, Lord, palakasin mo nga ako sa mga ganitong circumstances. Marami po. Pero palakasin po. Yun po dahil ko nade-declare kay Lord. Lord, palakasin mo ako. Pero pag may challenges, Lord, ayoko na. Mahina po ako sa mga challenges. Ayoko na. And Lord, kung palalakasin mo ko, bakit mo ko patadaanin sa mga pagsubok na ganyan? Doon di ko na kaya. Humingi nga ako ng lakas eh. Paano ka lalakas kung hindi mo pagtatagumpay lahat ng obstacles? And sinabi rin ng Lord sa atin sa Bible, kasama niya tayo lahat sa ating gawain. The battle belongs to the Lord. Kaya yun po yung talagang nag-ano sa akin, nagsisink in na every trials, pagsubok, tinitest po ang faith. Yun po ang reminder din sa akin. Even though po nung nag-aay po kami ni Mama. Ay, Mama. Nag-aay po kami. Sabi niya po sa akin, mag-resign ka sa work mo. Paano na yan? Sabi niya po sa akin. Doon niya naman po kaya siya yung pag-serve ko. Paano na yan? Naghanap po siya ng ganyan. Pasok mo si Jason sa ganito, ganyan. Ako na, magbabasa lang po ako ng ganun. Since I trust the Lord po, since I trust His ways, di po ako nag-worry. It is part of our challenges po sa akin talaga. And the testing talaga, even though yung persecute na family ko. So, nanatili po din akong nakatindig talaga. And even though na may mga maraming nagbubulong-bulungan dyan. Kala mo po, artista ako, nagbubulong-bulong pag dumadaan ako. Yan, si Jason, ganyan. So, nanatili pa rin po ako na nakatingin. Amen. So, and sa number 3 po, tularan natin si Haring Asa sapagkat sa Diyos lang siya tunay na umasa, kaya sa tulong ng Diyos siya ay nagtagumpay at nanagana. So, sabay nga rin po ako sa pagbasa sa Pangalawang Kronika chapter 14 verse 8 to 12. So, ang hukbo ni Asa ay binubuo ng 300,000 kawal mula sa Juda na may mga sandatang panangga at sibat. At ang 200,000 naman mula sa Benjamin na may mga pana at panangga. Verse 9, dumating ang panahon na nilusob sila ni Zera na isang taga-Ethiopia. Ang hukbong nito ay umabot hanggang sa Maresa ay binubuo ng 1,000,000 kawal at 300 karwahe. Verse 10, pagdating dooy, hinarap sila ng hukbo ni Asa at ang hanay ng labanan ay ang libis ng Sefeta at Maresa. Verse 11, bago siya lumaban, nanalangin si Asa kay Yahweh na kanyang Diyos, wala kang katulad, O Yahweh, sa pagtulong maging sa malakas at mahina. Kaya tulungan niyo kami. Tulungan niyo kami, O Yahweh, na aming Diyos, sapagkat sa iyo lamang kami umaasa. Sa inyong pangalan, nakaharap kami ngayon sa ganitong karaming kaaway. O Yahweh, kayo ang aming Diyos. Huwag niyong hayaang matalo kayo ng tao. Verse 12, sa tulong ni Yahweh, natalo ni Asa ang mga taga-Ethiopia at lumakas ang mga ito. Tumakas ang mga ito, sorry. Sa 13, hinabol sila ni Asa at ng kanyang mga kawal hanggang Herar. Sa tulong ni Yahweh, naubos ang kanilang mga kaaway at napakarami nilang nasamsam. Before po,
tayo pumunta sa mga biyahe or sa mga, o pipray po tayo, or may mga obstacles, we seek the Lord's guidance po sa atin. To ako naman po talaga. We know, mananampalataya po tayo. Sabi ko, Lord, tulungan mo kami. Tulungan mo ko, lalo na po yung pinagpipray. Lord, I know you're in control. I know you're something na, even though na we can see, but I know you can do it. Grabe po yung ano po yung napaka 300,000 compared dun sa 1 million. Pero nothing is impossible kay Lord, di ba? Tinulungan sila tinulungan si Haring Asa na outnumbered po sila. Pero since nag-seek po si Haring Asa kay Lord, hindi nagiging posible namang matalo yun. Ingat po. So hindi naging imposible yung matalo niya yung gano'n. So outnumbered nga. Tayo nga po, pag na-outnumbered tayo ng mga challenges, ayoko na. Yung nga po yung which may testimony po kanina. Wala nang bigas. Ano ba? Ayoko na. Wala nang bigas. Wala na akong may saing. Wala nang ulam. Karninas na naman. Ay, sardinas na naman. So ano po yung tulong na binibigay ng Lord? Tinulungan po. So, any other term po, hindi po pinabayaan ng Lord yung panalangin ni Haring Asa. Tayo din naman po. Tayo pa po na sa atin na tuloy na umaasa sa Lord. Nakikinig po si Lord sa ating mga prayers. He sees yung mga prayer na silent prayer, even doon hindi po natin masabi lahat. Nakikinig po si Lord. Naalala ko ba yung sinabi ni Tita Shoni, ipag-pray mo lang yan. Ay, Tita Shoni sa akin, lagi mo, pag-pray mo lang yan. Yung health mo, yung kailangan mo araw-araw, pag-pray mo lang yan. Without the help po ni Tita Shoni, gusto kong ano si Tita Shoni talaga, Tita Shoni. Di po ako mag-pray. Ako asa sa Lord. Pero siyempre po, yung sa help po ng bawat isa, na yun nga po, this will not be possible pag hindi po sa tulong ng bawat isa. And siyempre po sa aking tatay, may spiritual father. Talagang ano po, talagang pinursu. And gusto ko lang din pong i-share na walang naging imposible kung tayo magtitiwala sa Lord. Walang imposible. Di ba? Wala pong imposible. So, before po we read the conclusion, ako po na isa din. Although, I take myself po na nagsisimula pa lang for the last 3 years. Hindi ko pa naman po pwedeng masabing ako na. Parang malago na. But, unti-unti po ako, I see that for myself. Unti-unti. Natututo na po mag-discipline. May discipline po ako sa aking sarili na bago po ako kumain or kakain, without reading the Bible, ako kakain. Dapat magbabasa po muna ako ng Bible. No Bible, no breakfast. So, ganun po sa akin. Kasi, I honor God for myself, for my strength. Since yung pagkain po, bigay ng Lord. Amen. Yung strength bigay ng Lord. No, gumising ka pag mula po ng mata, I thank the Lord for the life. Yun nga, since I honor God for my life. Yun po yung sa akin. Na nagkaroon po ako ng discipline. Though po mahirap din natalikuran yung old self ko po talaga. Nahirapan po ako, to be honest po. Nahirapan ako. But, sabi ko nga po, walang naging imposible sa Lord kung talagang asa tayo sa Kanya. Diba po? And, other thing po, before we read the conclusion, yung ano po natin, yung material things. Pag nakikita ko po itong phone na to, marami pong lesson po sa akin ng phone na to. Lalo na po sa spiritual. Bakit po? I bought this phone
2022. Ay, 2021 po. I bought this phone 2021. Pinag-ipunan ko po siya for 6 months. 6 months ko po siyang pinag-ipunan. Bawat sahod ko, 3/4 ang aalisin para mabili po itong phone na to. Nung nabili ko po itong phone na to, ay tuwan-tuwa ako. Yes, may phone na ako. May panglaro na ako. Ano po naging lesson sa akin? For the last 2 months, nung nabili ko po to, after 2 months, hindi ko na siya na-enjoy. Luma na agad. Luma na po siya agad. Dati-dati, pag yung cellphone ko, bababa ko ganyan. Ganun. Dati ngayon, ganyan na. Nakasi po yung point ko. Hindi na siya sa akin, kasi hindi na siya bago, luma na siya. So, ganun din po, may limit siya. May limit yung phone. Kahit gano'n to kabago, kahit iPhone 31 pa to, or whatsoever. Ganun po sa akin. Ganun po rin po sa atin. Yung may material na bagay na maluluma. Amen po. So, yun po yung gusto ko mong i-share din sa inyo yung sa phone. Kasi, pag ginagano ko po itong phone, ang dami ng history itong phone na to. Pero sa may spiritual growth ko po nakatulong talaga itong phone na to. Kasi 6 months ko siyang pinag-ipunan. Tapos, dati-dati po maglalaglag. Hala, sira na. Pero, yan po yung sa akin. Na, hindi na po ako nakatuon. Di na po ako nakatuon doon sa phone. And ito po yung naging warning sa akin. Wag mong mas bibigyan ng attention yung blessing sa blesser. Which is yung blesser is si Lord po. Dati po kasi nung nabigyan po ako, ito na yung niingat-ingatan ko. Which is mali po pala. Si Lord po pala dapat ang ino-honor, hindi yung honor na phone. Joke lang. So, yun po yung testimony ko. So, before we read the conclusion, maaari po ba na tayong tumayo? Hallelujah. So, ito po yung conclusion po natin. Laging magpasalamat sa Diyos sa kanyang tulong at tagumpay na kaloob sa atin. Always give thanks. Unanswered prayer. Lord, salamat. Hindi man answered yung prayer mo. Lord, salamat pa rin. I know your ways. Kasi ito po yung naging rin sa akin. Unanswered prayer man yan, or answered prayer, si Lord po pa rin na lang may control ng lahat. Yun po yung talaga po sa akin. Hindi ibang tao. Si Lord pa rin po ang may control ng lahat. Kaya, yung ino-honor po lahat ng meron tayo kasi galing po sa Kanya lahat. Even though yung material na bagay, pera, yaman, isang click lang po nang yun. Pwedeng mawala po yun eh. Naalala niyo po yung bata sa Bible na sabi niya, paano ko makakamta ng buhay na walang hanggan. Sabi nga na-encounter niya si Lord. Ginagawa ko pati 10 commandments, ginawa na niya. Ginagawa ko to mula nung kabataan ko. Pero ang sinabi ni Lord, na ibenta mo lahat ng kayamanan mo, ibigay mo sa may hirap at sumama ka sa akin. Wala, hindi nga nagawa. So nakatuon po siya doon sa blessing, hindi doon sa blesser. So, always give thanks. Po, sa last verse po natin sa unang Corinto chapter 15 verse 57 to 58. So magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo'y binibigyan niya ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Verse 58, kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam niyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. So, palakpakan ba? Hallelujah. So, hindi po sayang lahat. Hindi po sayang lahat ng ating sacrifice, service, pagsisimba.
pagtatanim, hindi po sayang lahat. Kasi nga po, si Lord po, our God, sees everything. Kaya, sabi nga po, even though na tumalikod ka, pag will ng Lord na mag-serve ka, you always find. Ako naman po na, allow me to, this is my first church to attend. Kaya, napaka-bless po ako na So, sa atin po, don't take for granted for everything. Kasi po, na hindi po tayo, ako po kasi nagreklamo po ako noon eh. Ang layo. Kaya sundin mula dito, minsan nilalakad ko. Nakita ko po si Kuya Chris, sa Pangasinan pa. So, kung siya kaya niya, ba't ako hindi? So, nagpasalamat pa rin ako. So, thank you po yun lang po ang may share po namin. So, in behalf po ng ating buting pastor. So, short lang naman din po siya. So, maraming salamat po. And, lahat po na meron sa atin, syempre sa lahat ng ginagawa, pagpapagal, pagsasakripisyo, na hindi naman po right away may result agad. 11 PM akong umuwi ng church, nag-overtime ako sa church, bukas naghintay ka ng blessing. Ganun. So, sabi ko minsan, kine-question pa natin si Lord. Lord, faithful naman akong serve mo. Complete attendance ako sa pagsaserve. Complete attendance ako sa pagpunta ng Sunday. Nakaganyan ka na. Pero, ang tagumpay po, sabi nga po doon sa Ephesians, Ecclesiastes po pala. Ecclesiastes ba yun? 3 verse 1. Na under the time, lahat po ng bagay may kapanahunan. Baka nga po pag binigyan ka na, ba't hindi po binibigay yung blessing? Kasi pag binigyan ka ng blessing ngayon, baka di mo na siya baka makalimutan mo na si Lord. So, yun po, humbleness din po din. Maging hot. Hindi mainit, hot. Nga po, di ba yung hot, humble, obedience, tsaka teachable. So, maaari po para tayong pumikit po at iyo ko po ating mga ulo. Lord, maraming pong muli salamat sa privilege, Lord, na yung pinagkalo po sa amin. Father God, Lord, thank you for your word. Salamat po sa presensya mo na aming naramdaman po, Father God, Lord. Maraming pong salamat, Father God, Lord. Kulang po lahat po ng aming gawa para ikipapasalamatan, Father God. But Lord, we offer our life as a living sacrifice to you, Father God. Lahat po ng anong meron kami, ay ikaw po ang pinanggalingan po ng lahat ng ito, Father God. And Lord, we honor you for everything that we have, for strength, for wealth, Father God, na hindi po namin makalimutan, Father God, na ikaw po ang nag-provide ng lahat ng ito, Father God. Lord, even though, Father God, na we tinitest po ang aming faith, Father God, Lord, we continue, Father God, to rely on you. We continue, Father God, to fix our eyes on you, Father God. Because, Lord, sabi nga po yung salita, Father God, seek first your kingdom and everything, Father God, will be added, Father God. Lord, salamat po sa aking mga kapatid, Father God, na narito po. And salamat po, Lord, sa aming pong buting pastor na nagbigay po ng opportunity para ako po makapagbahagi po ng iyong salita. And Lord, sa mga nakatsurin po online, Father God, Lord, we pray, Father God, at sa lahat po nangaabot po ng aming online live streaming, Father God, Lord, we pray. And we declare po, blessing po sa bawat isa. And Lord, Father God, salamat po muli, Lord, sa buhay po na pinagkalap mo sa lakas, Father God. Lord, we honor you, Father God, for everything that we have. And Lord, you are everything, Father God. Salamat po, Father God. Kayo lang po ang aming paparangalan, pasalamatan, dadakilain. Sa pangalan ni Jesus pray. Amen. So, maraming salamat po. Yan po, maraming salamat sa inyo and balik po natin sa MC po, si Tashoni.
Thank you po, Brother Jason. Muli nga po nating palakpakan ang ating Panginoon. So, ayan po. Ayan, before po tayo magbigay sa ating Panginoon, may maikling testimony lang po about giving. Yan. Dati po, hindi po namin natututunan ang totoong pagbibigay. So, sabi nga po sa salita ng Panginoon dito sa Matthew 6:33, isa rin po yan sa tumatak sa puso ko na kailangan po pala nating unahin ng kingdom ng Diyos para idadagdag niya po ang lahat ng ating mga pangangailangan. Before po, parang umasa kami sa sarili, sa income, amen po ba? May mga akin to, pinagpagura ng asawa ko to. Alam niyo po yon, yung mga time na nakaranas po kami ng something na talagang nagpumitik po sa aming buhay. So, nung natutunan po namin ng totoong pagbigay, ay hindi lang po flood of gate, amen po ba? Flood of heaven, amen po ba? So, kung gusto niyo pong maranasan, amen, hindi lang, is not about money, amen po ba? It's not about blessing. Ang blessing po is dinaragdag lang po ng Diyos. Pero yung nag-overflow po na joy, amen po ba, yung peace sa buong tahanan po natin, is, hindi po yan kayang tumbasan ng pananalapi. So, ngayon pong gabi, kung gusto po nating maranasan ang totoong pagpapala ng Diyos at ibibigay po ng Diyos, tayo pong lahat ay magbigay at tayo pong lahat ay pagpapalain po ng Diyos. Kaya po, ina-encourage ko po ang bawat isa na magbigay po tayo, amen. Maaring dyan po sa online, sa atin pong GCash number o bank account. Maaring po kayo mag-send dyan, ayan po. At alam po ng Diyos ang inyong pangangailangan, amen. Sabi nga po is iniisip pa lang po natin, alam na po ng Diyos. Alam na po niya ang pangangailangan po natin. Kaya malaya po tayo magbigay, mga kapatid, yan. At mabukal sa puso at na nagbibigay at bukas palad din po na nagbibigay po sa ating Panginoon. So, ayun po, ayan, natatawa si Mark. Amen. Thank you, Sister Alta. Tayo nga pong lahat ay manatiling nakatayo, tayo po'y manalangin. Idulog po natin sa ating Panginoon ang lahat ng ating pong mga pagpapalang tinanggap mula sa Kanya. Sabi nga po ng salita ng Diyos sa unang Korinto chapter 15 verse 58 na lahat po ng atin pong ginagawa hindi po sayang sa paningin po ng Diyos. Tayo pong lahat ay pumikit at tayo po'y manalangin. O mga banda muli, O Diyos, kami po'y nagpapasalamat, Panginoon, sa salita mo na aming natanggap ngayong gabi na ginising muli ang aming puso't isipan, Panginoon, na ikaw po ang aming tunay na sandigan, Panginoon, sa panahon ng aming pangangailangan. Sa panahon ng aming kahinaan, Panginoon, ikaw ang aming kalakasan, Panginoon. Salamat din po sa iyong anak na naging daluyan ng iyong salita, Panginoon, na nagbigay encourage po, Panginoon, sa bawat isa, O Diyos, na huwag po kaming umasa sa aming sariling lakas, sa sarili naming resources, Panginoon. Even our life, Lord God, this is your, O God. Our body is your temple, O God. Hallelujah. Our body is your, sa inyo po ito, Panginoon Lord God. Sa iyo po ang lahat, Panginoon. Kaya wala po kaming dapat ipagmalaki. Wala po kaming dapat maitatago sa iyo, Panginoon Lord God. Even Lord, sa mga pagpapalang ito na mga nagbigay bukas palad, Panginoon, Lord, I pray, O God, na imumultiply mo ito, Panginoon, sa kanila pong mga tahanan, Panginoon Lord God, sa kanila pong mga pag-aaral, Panginoon Lord, ang mga estudyante, nagtatrabaho, nagninegosyo, Panginoon Lord God, sila po ay makatanggap, Panginoon, o kaming lahat, Panginoon, na makakatanggap ng pagpapalang kaloob mo, Panginoon, o Diyos. Hindi lang po, Panginoon, sa aspeto ng pananalapi, Panginoon, kundi karunungan na nagmumula sa iyo, kalakasan na nagmumula sa iyo, Panginoon, maging, Panginoon, ang kapayapaan, pag-ibig, Lord, na kaloob mo, Panginoon, sa amin. Ngayong gabi, Panginoon, dalangin ko, O Diyos, o dalangin po namin, Panginoon, sa amin pong paghiwa-hiwalay, pansamantala, Lord. Salamat po sa mga anak mo na naglaan ng oras at panahon, Panginoon. Hallelujah, sa pagbibigay po, Panginoon, nila ng mga bagay na nasa kanila, Lord, o nasa amin, Panginoon, pagbabalik, Panginoon, ng ikapo, O Diyos. Ito lamang po'y magamit sa iyong kaharian, Panginoon, Lord God. In the name of Jesus' name, Lord, marami pong salamat. Ingatan mo po ang bawat isa, Panginoon, sa paglabas, sa iyong bahay, sambahan, Panginoon, maging ang iyong mga anak na online, Lord. Pakiingatan mo po ang bawat isa. Thank you, Father, O God, in Jesus' mighty name. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So ayan po muli. Magandang gabi po sa inyong lahat and good night po. Shalom po everyone and good night po sa inyong lahat.